Binisita rin natin ang OFW Hospital sa Pampanga. At tayo po ay nabulagta sa ating natuklasan. Sa laki ng ospital, sobrang laki as a matter of fact, masasabi ko, 2 lang ang pasyente. Isa lang ang doktor. Wala pang sapat na gamot at nakatabi lang na parang nasa sari-sari store. At nabisto lang ghost town ng buong sari. Ang daming mga personnel, bawat floor. And yet, 2 lang ang pasyente. Inpatient pa. At doon sa outpatient, wala. 0. Kasi nga po, Sabado, hindi raw tumatanggap ng pasyente pag Sabado sa outpatient. Akalain mo, 200 personnel, and yet, 2 pasyente lang inasikaso. So, nakita ko doon, yung ibang mga empleyado, pasintabi daw sa mga nurses, doktor, nakatayo-tayo lang, siguro nagbibilang na ng butiki. Totoo to, bibilang butiki, well, konting exaggeration sa sili. Yung iba siguro na mumulamot lang, pasensya na, nakakainis kasi. Na malaman naman ko, may patakaran kasi daw na pag Sabado, bawal. And then kailangan ikaw ay mag-register to make an appointment. And I found out na 3 months pa on that particular day, nung chinek namin, 3 months pa bago ka mabigyan ng appointment. Bakit 3 months? So ngayon po, Doktora, hindi mo speak, ilan po ba ang pasyente ngayon sa inpatient? We have 8 right now at mid. 8 pa kulang. Dagdagan pa. Kasi ilan bang kwarto? Right now, what is functioning? 68 rooms. 68? I want it here. Really, seriously. I will need to. Kailangan talaga po ninyo. Sayang naman, 68 inpatient rooms, and then malula. Ang pasyente, kulang. Magtawag po kayo, kinakailangan, sunduin niyo po yung mga workers natin. Kasi ang problema ko minsan, malayo yan. Maraming kasing mga nag-message sa akin, how can we go there, Senator Tulfo, so far? Kung gano'n, naglagay kayo ng hospital sa Pampanga, then, kung kunti lang pasyente sa Pampanga, kung kailangan magsundo sa Manila, Tarlac, sunduin niyo. Sunduin niyo. Really, I'm serious, I'm dead serious. Sayang lang, napakarami ng kwarto, tapos wawalo lang pala ang pwedeng ang nasa ngayon ng mga pasyente ninyo. Kaya pala, nung pumunta ako doon, ang mabango ng mga kwarto, halata hindi pa nagamit. Ako, honestly, hindi ko alam na meron palang OFW hospitals until I was informed a few days before na bumisita ako. So, hindi po na-disseminate yung information properly to the media or any publications para sabihin na meron ng OFW hospital at bukas ito para sa inyo ng OFW. Or dapat a month before na sinasabi nila na meron bukas ng OFW hospital. Again, like I said, ako mismo hindi ko nalaman yun. Kasi kung nasabi nyo sa akin, I could have announced it sa programa ko. And even Congressman Salon, meron din siyang radio program o TV program. May announce niya. Yes, Mr. Chair. Humingi po kami ng dispensa sa aspeto na yan. Nagbukas po yung ospital sa dating administrasyon. Nasa OWA po ako. So, to be honest, sa buong pag-aakala ko ay maayos yung projection ng pagbukas ng ospital sa panahon na yun. Dumalo si Pangulo, dumalo si Senator and Senator Bongo. Pero tama po kayo, hindi po malihinto ang pangangailangan na lalo pang i-broadcast yung pangangailangan, yung pagbukas ng hospital. So, hingi po kami ng dispensa sa panahon na ito. But rest assured, Mr. Senator, we are picking up in terms of promoting the services of the hospital.